Nako, bad news pa ito mga sangkay. May naganap po na matinding paggalaw ng kalupaan doon sa Japan at may mga nawawala daw po. So mga sangkay, bad news. No? Talagang, ewan ko anong nangyayari sa ating mundo. Bakit? Ang titindi po ng mga nagaganap po yung mga sangkay pagdating po sa mga disaster. Ngayon kasi, itong lindol parang unstoppable, no? Parang hindi na po siya mapigilan ngayon kasi iba't ibang mga bansa ang nakakaranas nito kahit nga po ang Pilipinas, mga sangkay, di ba? Ayaw po tigilan ng ating bansa ng ganyang klaseng mga paggalaw ng kalupaan. Ngayon, mga sangkay, yung Japan, isa pong high-tech, isa pong modernong bansa, advanced when it comes sa mga struktura at technology. Pero tinamaan pa din mga sangkay ng isang pambihirang lindol. Napakalakas daw po talaga mga sangkay ng lindol na ito. At umabot nga po sa magnitude 7. Naku, ang lala pala. Mga sangkay, so tingnan po natin ngayon. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, dito sa ating YouTube channel, i-subscribe nyo na po mga sangkay para lagi po kayong updated sa mga vlog po natin. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, so eto na nga mga sangkay. Tingnan po natin kasi ito yung update. Ito, tingnan po ninyo. Nagkaroon po ng 7.1 magnitude na lindol doon po sa Japan. Ngayon, mga sangkay, tingnan po ninyo yung mga building. 7.1 yan ha. Malakas po yan mga sangkay. Sobrang lakas po yan. Kita nyo kung gaano kalakas? Lakas niya. Okay. So, kung papansinin yung mga sangkay, sa 7.1 magnitude, sobrang lakas po niyan. Pero tingnan nyo po mga sangkay yung mga building doon. Wala gaanong damage. Halos wala mga sangkay. Wala nga po nakita tayong damage. Kasi sa ganyang klaseng paggalaw, dapat may mga nagkukulaps na building dyan. So, ang tanong dyan, bakit ang titibay ng mga building sa Japan? Eh, no, ang lakas po niyan mga sangkay. Grabe. So, nasa 30 seconds po itong lindol. O, diba? Ganyan po siya kalakas mga sangkay. Pero kung titingnan nyo po yung paligid, wala pong damage. Ibig sabihin lamang po nito na susunod ng Japan kung ano po yung kanilang sistema sa pagpapatayo ng mga building. Kasi may mga building code yan eh. May mga construction building code yan. Mga sangkay na kailangan sundin. At ito, mga sangkay, mukhang nagawa po ng Japan. Kasi ang titibay ng mga building nila. Hindi po biro yung pagyanig na yun. Pero mga sangkay, tingnan nyo naman nangyari. Nakatayo pa rin po lahat ng mga building. Pero may damage din po yung ibang part. May isang mall, mga sangkay, na medyo tinamaan po talaga. At doon daw po may mga natrap. Grabe no, wala man lang damage, pambihira. O ito. O, tingnan nyo mga sangkay, di ba? Ganun kalakas siya. 7.1 magnitude, matindi po yun. Grabe, yung sasakyan, oh, hindi talaga nagpatinag eh. Pambihira. Ito. So, makikita yung paggalaw. Biglang lumakas, oh. Grabe. Oh my goodness. Pero tingnan niyo yung mga building, wala pong nadali.
Tindi, no? Matagal din. Tingnan nyo, oh. Ang tagal ng ano, galaw. Grabe. Ito sa ibang part naman ng ano, Japan. Grabe yung lakas, oh. Matitibay talaga yung mga building sa Japan, no? Parang nakadisenyo na sila sa mga lindol. Okay, balikan po natin itong mga sanggay siguro. Pero yun na nga, balita po yan sa international. Oh. People trapped inside Japan Shopping Center. Magnitude earthquake. It's hit the nation's southwest on the island of Kyushu, injuring dozens and causing significant damage. We have the moment for you, captured on CCTV cameras when the tremor initially struck the Kumamoto prefecture. It also registered the highest possible level of 7. That is on Japan's own Shindo scale of shaking. The threat of a tsunami has eased. Ang galing lang din po talaga eh, no? Hindi talaga sila nasiraan ng building. Pero itong mga sanggay, meron po balita dito. May mga nawawala daw po eh. Doble kayod ang mga otoridad ngayon sa Southern Japan para mahanap ang mga taong natrap sa isang shopping mall na gumuho. Okay, so nandun nga po sa shopping mall sila. Kasunod ng magnitude 7.1 na lindol sa Kyushu Island. Ilang istruktura rin ang napinsala, gaya ng pader ng kastilyo, templo at chimney ng pabrika. Narito ang report. Ang payapang hapon sa Kumamoto Prefecture sa Southern Japan, binasag ng biglang pagyanig ng malakas na lindol. 7.1 magnitude ang lakas nito sa datos ng Japan Meteorological Agency. 10 kilometers ang lalim ng epicenter nito. Ibig sabihin, mababaw at ramdam sa maraming lugar. Kita nyo? Kita sa iba't ibang aerial view ang tindi ng pagyugyog na dinulot ng pero wala pong na-damage mga sangkay. lindol. 6.1 magnitude naman ang datos ng US Geological Survey. Nasira ang iba't ibang istruktura. May mga nasira din pero mga ilan-ilan lang. Sa pamosong Kumamoto Castle, napinsala ng lindol ang moat o bakod. Nakuna ng isang netizen ng ilang landslide na pagguho ng lumang pader. Isa sa mga binabantayan ng shopping mall na ito sa Kumamoto. Patay sa mga ulat, bukod sa gumuho ito sa kasagsagan ng lindol, nagkaroon din ng pagsabog. 20 hanggang 30 empleyado sa mall ang hinahanap. Grabe pala to. So, ganyan po katindi ngayon ang nangyayari sa ating mundo. Actually, mga sangkay, parang hindi na po natin itigil. No, lahat po ng sakop po nitong ring fire, talagang lahat po tinatamaan ngayon ng mga malalakas na lindol. Grabe. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.